Isa na ako highest priest, alam ko na lang. Pero sa madaling salita, kung isipin natin, marami pang kulang kay Nicodemus. Sabi na natin lahat ng libro na pag-aralan niya about sa religious, pero pagdating sa spiritual, doon sila talo, doon ang talo mga Pharisees. Kasi pumapasok sa isip nila is sa physical. Kasi pagkakomplete yan ang Pharisees talaga pagdating sa mga debate, pang physical sila. Pagdating naman kay Lord Jesus Christ, pang spiritual. So nagulat, no? Bakit nga ba akong magpapaborn again? Meron isa lang sinasabi ng Panginoon, you must be born again. Kasi minsan, nisip natin na pag born again, parang bago sa, di ba? Marami sa pinagtatawanan tayo ng mga tao. Di ba? Pag sinabi, born again to. Di ba? Kasi marami nang nasirang, siguro past years, marami na mga nasirang yung pagkatao natin as in born again. Meron sinasabi na imbis na born again, nagiging burn against. So, pinagtatawa na tayo ng mga tao. Kasi minsan nga tama nga naman sila, no? Nagiging na kasi tayo, minsan nagiging OA na tayo, no? Di ba? Kumbaga, nauntog na tayo, praise the Lord pa rin. Nahulog ka na sa jeep, nahulog ka na sa bus, praise the Lord ka pa rin, hallelujah pa rin. So, nakikita nila na may sira ang ulo ang born again. So kailangan nasa lugar yung natin, ginagawa natin. Huwag natin ipakita sa mga mananampalataya, sa mga hindi mananampalataya yung mga kung ano yung ginagawa natin. Kailangan dinadala din natin. Kailangan nasa timing. Amen po ba? So minsan yun nga nangyayari, pinagkakaroon din kasi tayo. So kailangan yung dalhin natin kung ano yung nararapat. Amen? So sabi nga rito, Jesus directly answers and real questions. The one behind that which was spoken, how can one get to heaven? Kasi ang Panginoon, di ba, nagtanong si Nicodemus, paano ko ba makita ang kaharian ng Panginoon, ng Diyos? Isa lang sinabi ng Panginoon. Wala nang pakeme-keme, wala nang bakit direct ng Panginoon Kasi hinahanap nga naman yung kingdom of God. So sinabi niya dito, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So pagka born again natin, huwag natin yung ikahiya. Minsan may magtatanong ng mga ibang tao, born again ka ba? Oo, no, pasensya na kayo, born again. Huwag po tayong gano'n, no? Kaya ipagmalaki natin. Huwag na yung alisin natin, pasensya na po, born again po kami. Gusto po namin palit ng mabuting balita. Hindi, kailangan, yes, I'm born again. Kailangan itaas natin yung pagka-Kristiyano natin. Kasi ang Panginoon nagsabi you must be born again. Amen? Kasi ang born again, hindi po katawa-tawa po yan. Kung pag-aaralan po natin, napakalalim po ang born again. Kasi sinasabi ng Panginoon, kung gusto makita ng kingdom of God, kailangan born again po tayo. Kaya pag nag-share po tayo, huwag po tayo nangihina. Minsan humingi pa tayo apology, pasensya na po kayo. Born again po kami. So hindi, kailangan ipagmalaki po natin. Kaya yung guys, sinabi ko, minsan nagiging okay na po tayo, pinagtatawanan tayo So kailangan dalhin natin na yung maging class po tayo. Siguro may tamang paraan para maipakita natin. Amen po ba? Biro mo guys, sinabi ka na, nahulog ka na sa jeep, nahulog ka sa bus, nag-praise the Lord ka pa rin. Kinalagkat ka na sa sakin, nag-praise the Lord ka pa rin. Hindi na sa Diyos po yun, amen? Kasi kung sa Diyos ka, andun yung pag-iingat ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi, you must be born again. Diba? So, kailangan kapag tinanggap natin kailangan maging po tayo yung nasa tamang yung lagay po natin, hindi yung nagiging okay na tayo minsan. Amen po ba? At sabi pa rito, no, Jesus answered with straight, absolute words. One can never get into the kingdom unless born again. So did Nicodemus understand? What did Nicodemus understand the words of Jesus to mean? Sabi pa nga dito sa verse 4, how can a man be born when he is old? Nicodemus asked, surely he cannot enter the second time into his mother's womb to be born. Kaya na naman si Nicodemus. Talagang ang mga Pharisees, walang hindi sasabihin Kapag tanong ka, talagang meron silang sasabihin. Sabi nga rito, paano ba ako makakapasok sa aking sinapupunan nila?
na ganung malaki na ako. Amen? So, sa pangalawang pagkakataon, hindi na dapat pumasok pa ako sa sinapo ng ina. Amen? So kung isipin nga natin, kung tayo babalik ulit sa sinapo ng ina at iniluwat ulit tayo, ano pa rin yung kasalanan? Diba? Napagod lang yung nanay natin. Diba? So ang sinasabi dito, ang Panginoon, spiritual. Diba? Sabi dito, Demos dito, kung bakit ako babalik sa sinapo ng ina? Tama nga naman, diba? Kung totoo lang, kung babalik tayo, at iluluwal ulit tayo, ano pa rin yung kasalanan? Hindi pa rin nabago. Amen po ba? Napagod lang yung nanay natin. Amen. Sabi nga, look at the person of Nicodemus. Can a man cause himself to be born again? How we did not know? Kaya nga, nasabi ko, Nicodemus physical. Kung pag-uusapan natin kay Jesus Christ, spiritual. Diba? Amen? As a verse 5, Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. So nagsalita naman ng Panginoon. Nung una, unless you must be born again. Pangalawa, meron siya naman dinugtong. Unless he is born again of water and the Spirit. Amen. Born of water and Spirit, what does it mean to be born of water and Spirit? Ano nga ba ang born of water? Masabi sa Ezekiel 36, 25-27, I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you move. You to follow my decrees and be careful to keep my laws. Amen. So sa Old Testament, no, water was used as a symbol for cleansing. Kasi ang water baptism, ginagawa po natin, yan yung pong paglilinis sa ating mga kasalanan. Yan yung pagsisisi. Sabi pa nga rito, is the Old Testament version of what it means to be born again. It is spiritual cleansing. It is spiritual regeneration. Amen. Sa verse 6, sabi nga rito, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So what two words are contrasted? Siyempre yung una, kaya sinabi kanina, we have already been born once from your physical parents. Yan yung pang-physical, yung pinanganak tayo. So pangalawa po, we need to be born of the Spirit, to be born again. And pangatlo, with the spiritual birth comes from. At tapos sa verse 7, one should not be surprised at my saying, you must be born again. Ang sabi nga rito, Jesus repeats in the absolute condition. There are no options. So wala na po tayong option. Kailangan talaga natin, we need to be spiritually purified to be born. Amen. So dito, ang ano natin ay kapag tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, di ba nung panahon ni John the Baptist, ano una niyang, isang word ang una niya sinabi? Repent. Magsisi o magsisi. Amen. So, kapag tayo nagsisi sa ating kasalanan, yan po yung tinatawag na water baptism. Ano naman po yung Spirit? Yan naman po yung pag-accept ni Jesus Christ. Una, water baptism kapag tayo nagsisi. Amen? So, andun na, born again ka na. So, hindi pa yun. Part 1 pa lang yun. Ang part 2 dun, yung Spirit. Yan yung tinatawag na accept Jesus Christ. So, kailangan maging kumpleto po tayo. Kasi hindi mo pwede yung binautismo ka, pero hindi ka nagsisi, wala, binasa ka na. Sabi, nabaptize na ako nung malit pa ako eh. Oo nga, nabaptize ka lang. Nagsisi ka pa nung malit ka. Hindi. Nabasa ka lang. Ang kailangan dito yung kapag namulat ka sa katotohanan at ikaw nagsisi at ikaw nagbaptize, yun ang water baptism. Part 1 pa lang yun.
ang pinaka-part 2, yung Spirit, yung Holy Spirit, na kailangan dito ay accept Jesus Christ. Kaya magkasama po yung water baptism tsaka yung Holy Spirit para manahan sa iyo yung Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Amen. So malalaman po natin kung si Nicodemus ba na born again nung nagtatanong siya o yung after na sinabihan siya ni Jesus Christ ay na born again na siya. Malalaman natin yan kay Sister Death mamaya. Amen. Sa part 2. Yun yung part 2. Amen. So ako yung part 1 eh. So amen. So ang tinatalakay ko lang dito kung paano tayo ma-born again. Katulad ni Nicodemus na matalino siya, no? Matalino, maraming pinag-aralan. Pero naghahanap siya. May kulang pa sa kanya. May gusto siyang makita kay Jesus Christ. Siguro marami, kagaya sinabi kanina, marami siyang narinig about Jesus Christ. Kaya pumunta siya ng personal gabi para nga naman masolo niya at para mag-usap sila na walang putol, dire-diretso usapan nila. So ngayon, tatanungin ko sa inyo, sa buhay po ninyo, kayo pa rin ba ang Nicodemus? Noong una, tinuro ni Brother Lito about kay Zacchaeus. Zacchaeus, no? Na talagang binigay niya lahat ng yaman niya, nagsisi. Ngayon kay Nicodemus, kasi alam natin Nicodemus is highest priest. Pero sa tanong ulit, malalaman natin kung ano yung nangyari kay Nicodemus after the death of Jesus Christ. Amen. Kung siya ba yung na-born again, bago siya pumunta kay Jesus Christ, na-born again na ba? Or after nung sinabi ni Jesus Christ about unless you must be born again, ay na-born again na siya. Amen. So yun po. Ngayon, dadapon po tayo kay my wife, Sister Tess, doon sa party po. Ay, part 2. Amen. Pwede pa rin. Part 1, part 2. So, pwede na po tayo umuwi. Kain muna. Prayer for the food. Amen. So, talagang kahit na po nakatabi na ako dito sa harapan, hindi pa rin ma-release yung nervous ko. Sabi ko, ang hirap talaga ng masalang kung saan ka nang galing. Amen. Mas maganda kumayo kasi hindi ka kilala. Di ba? Kaya sabi ko saan ka nang galing, tapos tatayo ko ulit. Ang hirap i-overcome. Yung pinaramdaman ko with glory to God po. Amen. Sabi po kanina, amen, sabi po sa verse 8. Verse 8. Pwede po ba nating basahin lahat? The wind blows wherever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Amen. So sabi niya, di ba tinanong niyo po kanina, paano po ba yung born in the Spirit? Amen. Tapos tinanong niyo po sa verse 8, ay sabi po ng verse 8, the wind blows wherever it pleases. Yung hangin daw, pwede siyang mag-blow kahit saan niya gusto. Amen? Yung hear it sounds, sabi niya, meron kang maririnig, di ba? Lalo na sa mga dahon, nagwi-whisper naririnig mo, nagawa yun ng hangin. Hindi po ba? Gawa ng hangin. But you cannot tell where it is coming from. Amen. Ganun po kumilos ang Holy Spirit na sinasabi dito, na siya din po pinapaniwalaan natin. Hindi po ba? Hindi natin alam saan siya pupunta at kung saan siya nanggaling. Sabi nga, so it is with everyone born of the Spirit. Sabi niya. So how can it be? Sabi po ni Nicodemus, asa na? Nawala na po. Okay. So sabi niya, paano po ba natin sasabihin? Bilang isang Kristyano po ngayon, paano po natin sasabihin na ang Holy Spirit ay kumikilos na nga ba sa ating buhay? May mga point na po ba na pwede natin sabihin ngayon na kumikilos na Holy Spirit sa ating buhay? Amen. Amen na amen, di po ba? Dahil tayo po ay naniwala na sa Panginoon. Pero si Nicodemus po, ano po sabi niya? Sabi niya, to be born in the Spirit is to be like the wind. At sinasabi ko kanina, you can see the effects in change lives. Amen? Meron po, ang gawa po ng Holy Spirit sa buhay natin, He creates a new joy. Amen? New joy, new love, and peace. But the Spirit itself cannot be seen. Ano po yung kilos niya? Napakahiwaga po kumilos ng Holy Spirit na binabanggit po ng Panginoon. But you can see the changes in the lives of the believer. Amen.
Si Nicodemus po, may tanong